Kung akala mo ang makabagong digmaan ay tungkol lang sa dami ng barko at sundalo, kung ganun, magbabago ng pananaw mo ang makikita mo ngayon. Mayo ng 2025, baybayin ng Rusya. 30 milya mula sa Novorossiysk. Ang nakikita mo ay ang pananaw ng isang Ukrainian na drone sa dagat. Sa isang labanan, pansinin ang mga elementong ito sa screen. Ito ang sistema ng target ng drone. At ito ay nakalock sa isang bagay na lumilipad sa langit. Isang Russian na fighter jet na Su-30 SM. Sasakyang panghimpapawid na nagkakahalaga ng $50 milyon. Ngayon, mag-isip ka kasama ko. Ang drone ay nasa tubig. Nasa himpapawid ang eroplano, daan-daang metro ang taas. Wala namang saysay, di ba? Bangka na umaatake sa eroplano. Pero, patuloy lang sa panunood. Ali, nakita mo ba? Ang jet ay tinamaan, nawala ng altitude at bumagsak sa dagat. Isang 20,000 na drone lang ang nagpabagsak sa 50 milyon na jet. Alam mo ba ang pinakakamangha-mangha? Hindi pa ito nangyari noon sa kasaysayan ng makabagong digmaan, isang bangka nagpabagsak ng eroplano. Pero sa mismong araw na iyon, isa pang fighter jet ang bumagsak sa parehong paraan. Pero ang nakita mo lang ay isang kabanata ng mas malaking kwento. Ang ginawa ng Ukraine sa Russian fleet hanggang ngayon ay mas kahanga-hanga pa. Para mas maintindihan natin ang nangyayari, kailangan nating balikan ang Pebrero ng 2022. Noong sinalakay ng Rusya ang Ukranya. Alam mo ba ang isa sa unang ginawa ng mga Ruso? Isang buong naval blockade. Ngayon, isipin mo ito. Ang Ukraine ay umaasa sa pag-export ng mga butil para mabuhay sa ekonomiya. Ang tinutukoy ko ay trigo, mais at mga buto. Buong mga bansa sa Afrika at gitnang silangan ay umaasa sa mga export na ito. Dahil binabantayan ng barkong pandigma ng Russia, ang mga daungan walang lumalabas o pumapasok. Noong Marso ng 2022, halos kalahati ang bagsak ng export ng Ukraine at dumudugo ang ekonomiya. Sa pananaw na ito, simple lang ang estratehiya ng Russia. Kapag walang export na pera, babagsak ang Ukraine. At kung walang pera, wala ring paraan para tustusan ang isang digmaan. Ito ang dragon na dapat harapin ng Ukraine. Armada ng 12 dosenang submarino, 200 taon ng tradisyon sa hukbong dagat at bilyon-bilyong pamumuhunan sa militar. At ang Rusya. Ayos. Meron silang lahat ng alas, o akala nila meron sila. Pero may isang problema, hindi pumayag ang Ukranya na matalo. Magpatuloy tayo ng kaunti hanggang Abril ng 2022. Madilim ang gabing iyon sa Dagat Itim. 2 misil ang lumipad sa kalangitan papunta sa pinakamalaking barko ng hukbong dagat ng Rusya, ang Moskva. Ipinagmamalaki ng hukbong dagat ng Rusya ang higanting krusador na halos 200 metro ang haba. 50 mandaragat ang sakay. Magkano ito? Nakakamanghang $750 milyong. Tumama ng direkta ang 2 Neptune na misil. Pagkatapos ng pag-atake, nagsalita ang Rusya at sinabing ito ay isang aksidenteng sunog. Pero di nagsisinungaling ang satellite images. Sa wala pang 2 araw, lumubog na ang Moskva. At binago ng sandaling iyon ang lahat dahil napatunayan ng Ukranya ang isang bagay na sinasabi ng mga military manual na imposible. Ang ideya na hindi mo kailangan ng hukbong dagat para palubugin ang mga barko. Kailangan mo lang maging mas matalino. Diyan pumasok ang bayani ng buong kwentong ito, pero hindi siya ang inaasahang bayani ng Rusya. Tinutukoy ko ang mga Ukranyang inhinyerong pandagat. Bago ang digmaan, karamihan sa kanila ay nasa sibilyang industriya. Gumagawa sila ng proyektong komersyal. Mga sasakyang pandagat para sa transportasyon, pero ngayon, nagtatrabaho sila sa hirap na kondisyon. Sa emergency light, maingay ang generator at yayanig ang pader kapag may sumasabog sa malayo. Minsan nawawalan sila ng kuryente habang nagwe-welding, kaya kailangang maghintay sa generator, pero tuloy pa rin sila. Bawat drone na matapos nila ay pwedeng magligtas ng buhay ng Ukrainyano at magpalubog ng milyon-milyong dolyar. Sa bakal ng Rusya,
Unang ginawa ang mga prototype sa pansamantalang pasilidad, gamit lang karaniwang kagamitan at pagkamalikhain. Walang sopistikadong kagamitang militar o budget para sa depensa. Gumagawa sila ng mga inangkop na makina at pampasabog, mga simpleng security camera. Mukhang minadali pero gumagana naman at ang pinakaimportante, sobrang mura nito. At sa mga drone po na ginawa nila, isa ang talagang namumukod tangi, ang Magura V5. Isang bangka na 5 metro at kalahati ang haba, pero nakakabot ng 800 kilometro. Nakakaloko ang laki nito. Kaya nitong magdala ng hanggang 300 at 20 kilo ng pampasabog. Pero may isang problema. Mukhang marami, pero hindi sapat ang 300 at 20 kilo para palubugin ang modernong barkong pandigma. Hinati rin sa mga seksyon ang mga barkong ito. Kung magkaroon ng butas sa katawan ng barko, isinara nila ang bahaging iyon at nagpatuloy sa paglutang, kaya binago ng mga inhinyero ng Ukranya ang taktika nila. Sa halip na isang drone, 10 ang pinapadala nila. Lahat sabay-sabay mula sa lahat ng direksyon, parang mga piranha na umaatake sa mas malaking biktima. Isipin mong nasa loob ka ng barkong Ruso sa madilim na gabi sa Black Sea. Biglang may mga ilaw na lumitaw sa tubig, maliliit, mabilis, nanggagaling sa lahat ng direksyon. Tumakbo ka sa machine gun, nagpaputok sa dilim, pero masyado silang marami at mabilis. At hindi sila tumitigil sa pagdating. Sa bawat drone na tinatamaan mo, 3 pa ang lumalabas. Parang sinusubukan mong pigilan ang ulan gamit lang ang mga kamay mo. At pagkatapos, noong Pebrero ng 2024, gumawa ang Ukranya ng panibagong atake, mas kahanga-hanga pa. Ang target, isang barkong pandigma ng Russia na tinatawag na Ivanovets na nagpapatrol malapit sa Crimea. Dumating ang mga drone, 10 ng sabay-sabay. Nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog ang impact at tinamaan ang makina. Ang gitna, ang likuran. Sa loob ng ilang minuto, lumulubog na ang barko. $50 milyong na bakal lumulubog sa kailaliman. Ang pinakakamangha-mangha, winasak ng mga drone na nagkakahalaga ng wala pang 200,000. Ilang araw pagkatapos, sumunod ang barkong Cesar Kunikov. Sa pagkakataong ito, umatake ang mga drone ng mas eksaktong magkakasabay. Ang ilan ay ginamit bilang pang-distract, ang iba naman ay tumarget sa mga kritikal na bahagi ng katawan ng barko. Hindi na nagkaroon ng oras ang mga tripulante para magpadala ng tawag ng saklolo. At doon, napansin ng Rusya ang isang nakakatakot na bagay. Dinisenyo ang kanilang depensa para hadlangan ang mga misil mula sa langit. Hindi para pigilan ang mga kawan mula sa tubig. Hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Malaki ang pinsala pero hindi iyon ang pinakamalaking dagok sa Rusya. Ikukwento ko sa iyo ang nangyari. May nakatagong submarino ang Rusya sa daungan ng Novorossiysk, ang Rostov-on-Don. Ang halaga nito, mahigit $300 milyong, katumbas ng ilang mga barko na nabanggit natin kanina. At gaya ng inaasahan, ito ay mahigpit na binabantayan. May mga barge sa paligid, mga anti-drone na lambat at mga layered na sistema ng depensa. Akala ng Rusya noon ay ligtas sila. Pero noong madaling araw ng ika-24 ng Setyembre, 2023, isang Storm Shadow cruise missile ang tumagos sa kalangitan. Tumagos ito ng ilang dosenang metro ng bato at konkreto. Nakita sa kalawakan ang pagsabog. Nang humupa ang usok, wasak na ang submarino. Lumutang ito sa ilalim ng sariling pantalan. Doon natutunan ng Rusya ang mahirap na aral. Kung di ligtas ang pinatibay na pantalan, saan pa sila pupunta? Ang sagot sa tanong na iyan ay dumating noong 2024. Wala kahit saan. Kaya, iniwan ng hukbong dagat ng Rusya ang Sebastopol, ang base ng hukbong dagat na gamit nila ng higit 200 taon. Tumakas ang mga barko papuntang silangan, palayo sa baybayin ng Ukraine. Ngunit habang umatras ang Russia, umuunlad naman ang mga drone ng Ukraine,
Hindi na lang sila basta mga bangkang pampasabog, nagiging mga plataporma na sila ng armas. Kamakailan lang, noong Disyembre ng 2024, isang Magura V5 ang lumitaw sa video na may dalang kakaiba, isang missile launcher. Ang parehong missile na panlaban sa ere na gamit sa mga fighter jet. Pagkatapos, may nangyaring bago, isang helikopter ng Rusya, Mi-8, lumilipad sa ibabaw ng dagat itim, nalock ng drone ang target at nagpaputok at sumabog ang helikopter sa ere. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na isang walang taong drone sa dagat ang nakapagpabagsak ng isang sasakyang panghimpapawid. 2 muna ang helikopter, tapos naging 3 at sumunod pa. Dumating tayo sa Mayo 2025, ang sandaling nakita mo sa simula ng video. 230 fighter jet, mga sasakyang panghimpapawid na pinapalipad ng mga pilotong sinanay ng maraming taon, ay pinabagsak ng mga drone na minamaniobra mula malayo. 30 milya mula baybayin ng Rusya sa ibabaw ng dagat. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay talagang labis. Isang bangka na nagpapabagsak ng mga eroplano. At dahil dito, nabasag ng Ukraine ang naval na paradigma na umiiral sa loob ng maraming siglo. Ngayon, sa mga unang buwan ng 2026, tinatayang 40% ng buong fleet ng Russia sa Black Sea ay nawasak o malubhang nasira. Halos kalahati, kabilang na ang cruiser, corvette, barkong pangtransportasyon at mga submarino. $1 bilyong na halaga ng kakayahang pandagat, basta na lang nawala. Ang natira, nakatago sa mga pantalan, takot lumabas. At may isa pang mas nakakabunyag sa kwentong ito. Noong Hulyo ng 2025, inihayag ng Rusya na kanilang gigibain ang Admiral Kuznetsov. Ang nag-iisa nilang aircraft carrier ay nasa pagkukumpuni na ng 8 taon dahil sa mga sunog, aksidente at maling paggamit ng pondo ang dahilan. Sa dulo, sumuko sila at pinagputol-putol ang barko. Walang aircraft carrier, hindi na global na naval power ang Rusya, at habang lumulubog ang Rusya, muling nabubuhay ang Ukranya. Noong 2024, nag-export ang Ukranya ng 88 milyong tonelada ng butil. Noong Enero ng 2025, bumalik na sa dati bago ang digmaan ang kanilang export. Ang parehong mga drone na sumira sa mga barkong Ruso ay ngayon nagpoprotekta sa mga barkong pangkalakalan ng Ukranya. Ang bawat toneladang ine-export na butil ay may kita. Ang kita niyan ang pambili ng mas maraming drone na sumisira ng mas maraming barkong Ruso. Mas kaunting barkong Ruso ay nangangahulugan ng mas ligtas na mga ruta, at ang mas ligtas na mga ruta ay nangangahulugan ng mas maraming eksportasyon. Isang mabuting siklo na hindi kayang sirain ng Rusya. Hindi lang nailigtas ng mga Ukranyanong inhinyero ang ekonomiya. Pinatunayan nila ang isang bagay na magbabago magpakailanman sa mga digmaan. At ang mundo ay nakatutok. Tingnan mo ang Taiwan, halimbawa. Noong Marso 2025, ipinakilala ng Taiwan ang sariling drone pandagat na Endeavour Manta. Isang drone na hango mismo sa mga drone na ng Ukraine. Naglaan ang Taiwan ng $40 bilyong sa asymmetric warfare dahil simple lang, kung susubukan silang sakupin ng China, ang kipot ay magiging impyerno ng mga drone at misil. Ginagamit din sa ibang panig ng mundo ang estratehiya ng Ukraine. Nagbago na ang mga patakaran, hindi lang sa dagat itim. Narito ang prediksyon na ayaw ipahayag ng kahit sino. Sa loob ng wala pang 10 taon, ang mga aircraft carrier na nagkakahalaga ng $13 bilyong ay magiging mga lumulutang na target. Matatakot lumabas ng pantalan ang mga nuclear submarine. At ang susunod na malaking digmaan ay mapapanalunan ng may mas higit na pagkamalikhain, hindi mas malaking budget. Dahil ang pinatunayan ng Ukranya ay simple lang. Ang malalaki at mamahaling barko ay malalaki at mamahaling target. At isang grupo ng murang mga drone, maaaring sirain ang mga ito. Ang kinabukasan ng digmaang pandagat ay hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamalalaking barko, kundi kung sino ang mas mabilis mag-adapt, at mahalaga ito para sa lahat. Dahil trilyon-trilyon ang ginagastos ng mga bansa sa buong mundo para sa depensa. Mga aircraft carrier, mga frigate, mga nuclear submarine. Paano kung tapos na lahat ng ito? Paano kung sa hinaharap mas maliit na lang ang gastos sa depensa kaysa ngayon? Pinatunayan ito ng Ukranya. Isang bansang walang hukbong dagat ang tinalo
ang 200 taong hukbong dagat gamit ang mga inhinyero na ginawang kalamangan at inobasyon ang kanilang limitasyon. Kaya sila nagtagumpay. Sandali, isipin mo. Yung bangka na nagpapabagsak ng eroplano sa simula ng video. Parang kabaliwan talaga, di ba? Pero nangyari ito at muling binigyang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihang pandagat sa ika-21 siglo. Ikaw, anong palagay mo? May pag-asa pa ba ang aircraft carrier at malalaking barko o panalo na ang mga drone? I-share ang opinion mo sa komento. Kung nagustuhan mo ang video, i-share mo sa dapat makapanood. Mag-subscribe para sa mas marami pang analysis. Hanggang sa susunod na video.